Yan ang mga ano, mga walang kuwentang senador. So ngayon po, umpisa na natin itong, video na ito ni Sir Melvin Matibag. Okay, i-play na natin 'to kasi ang galing talaga 'tong si Matibag. Hindi matibag-tibag. Ito magpapahirap sa mga ilegalistang DDS. Ate Corazon Ramos, hello po. Okay, play natin. Even if there are some questions that he should answer, hindi lang yung sumakay sa kanya tsaka bumaba. I think, again, I'll go back to what I said, that he is a responsible citizen, senador siya. At you have to remember, sinabi nila that Senator Bato was under their protective custody. So you know yung isang dapat na sagutin ng Senado na you took it upon yourself nung May 11, nung kami po yung unang pumunta ron para i-effect yung arrest, na usapang lalaki po yun with the Senate President and with the other senators na they are saying he is under the protective custody of the Senate. So ano ibig sabihin po nun? If you took it upon yourself na protective custody mo, ang ibig sabihin nun na pagka hindi nyo siya pwedeng kuhain sa amin, kami nang bahala, pero pag kailangan niya ng managot sa batas at kailangan siyang ipresenta sa anumang ahensya o korte, we will make him available. At yan po yung eksaktong sinabi nung ako'y nakikipag-usap sa kanila nung Lunes. Na pagka meron na talaga, pag may order at talaga namang dapat na siyang isuko, hindi naman tatakas yan, hindi susuko. So, that is protective custody. I will make an example for our public to easily understand. Pumasok ka halimbawa ng isang department store, pinaiwan mo yung bag mo. Sa anong ibig sabihin nun? Ipinagtiwala mo sa kanya yung bag mo na yon, binigyan ka ng numero, sila yung may kustodiya ron. Pag nawala yan, may nangyari dyan sa gamit na yan, at kukunin mo na yon, at hindi mo mabalik, sino pa mananagot? Yung may hawak ng gamit na yon. Dahil you took it upon yourself that you will secure it. Baka yata ang pinagtataka nga rito, baka iba yung definition ng Senado rito sa protective custody. Hindi nyo pwedeng hulihin, pero pwede naming patakasin. Iyon ang malaking katarantaduhan na ginawa nitong si Robin Padilla. Kasi nga po pinatakas itong ating huganteng senador na si Bato de la Rosa. Ngayon po, katulad po niyan, si Melvin Matibag, dati po itong Secretary General ng PDP Laban. Kaya marami itong alam na katarantaduhan ng mga DDS senators, DDS congressman, mga DDS personalities. Maraming alam to. Ngayon, may bago pong bansag na umiikot ngayon kay NBI Director Melvin Matibag. Yung pong Melvin Tagatibag. At sa dami ng malalaking operasyon ng NBI nitong mga nakaraan, maraming nagsasabi na tapos na raw po ang panahon ng untouchables. Kasi sunod-sunod po ang mga kaso at operasyon. Human trafficking, extortion, fugitives at mga high-profile personalities na dati parang hindi kayang galawin. At yan po ang image ngayon ni Director Matibag. Isang NBI chief na gustong ipakita na walang sagradong baka, walang sacred cow sa gobyerno at dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga nagse-sacred cowan dyan ng mga DDS. Pati yung isang vice mayor na napakalaki ng ilong na puro hamon, puro sigaw, wala namang maipakita may bearing ang kanyang mga sinasabi. Isa po sa mga pinag-uusapang operasyon, yung sa raid po sa Blue Hotel at Chicago Nightclub na pag-aari ni Defensor. Pag-aari yan ni Defensor. At mabigat talaga po ang issue kasi human trafficking po ang aligasyon. May mga personalities po na nadawit at ayon sa reports,
mahigit 50 kababaihan po ang nailigtas sa operasyon na yan. Kaya umiinit talaga ang usapan dahil hindi biro po ang trafficking case. Eto nga eh. Eto nga eh, oo. Okay, eto. Gigil na gigil yan eh si Mike Defensor. Pero binati ko siya ni Ronald Llamas dahil po eto po nga si Mike Defensor nga meron pong kumbaga shares talaga at sila talaga may-ari ng Blue Hotel at yung pong Chicago nightclub. Ngayon eto pong si Melvin Matibag dahil nga po dati itong PDP laban at dati rin po itong nagsilbi noong panahon ni Digong, kaya po may background na to kung anong mga katarantaduan na ginagawa ng mga DDS. Kaya po yan po yung kanilang ginagawa. Sinisira nila si Melvin Matibag na hanggang noon nga pong May 13 ay sinubukan po ng mga DDS senators na tanggalin ng kredibilidad at siraan po sa SOCMED at palabasin na si Melvin Matibag ang may pakana ng Senate is under attack. Ngayon, nag-ingay din po yung pagkaka-aresto kay Franco Mabanta at ilang kasama niya sa entrapment operation. Ang alegasyon po, extortion o pangingikil kahit umano, kapalit umano ng hindi paglalabas ng mapanirang content. Kapag media o social media ginagamit daw po sa extortion, sobrang delikado niyan sa credibility ng information space. Kasi iba po ang press freedom sa pangingikil. At pinakita rin po nitong mga taga PGMN, yung Peanut Gallery Media Network, na yung pong video na kanila pong inilabas, walang kwenta. Kasi biruin nyo, sila yung mga naninira at nagdi-discredit dito po sa mga taga media, lalo na sa mainstream media, Channel 2, Channel 5, Rappler, at sa lahat po ng mga istasyon, binabanatan nila yan. Pero yun pala, yung kanilang video na gagawin, doon lang din nila kukunin, kinrap-crap at in-splice doon po sa mga balita ng mainstream media. Kaya nga po nag-flop yung kanilang pasabog at eventually ay na-take down yung video kasi nga po walang dating. Kinuha lang po ito sa mga balita po ng mainstream media. Kaya nga po walang kakwenta-kwenta. Kaya po hindi po nag-pursue. Hindi po nagpatuloy at walang naging epekto sa sinasabing pasabog nila laban kay Speaker Martin Romualdez. Mahirap po yata pagka ganun yung naging sistema natin. Because it will set a bad precedent right now na yung Senate pwede palang pagtaguan ng isang pugante. So, ibig sabihin, kung ikaw may bala kang maging professional criminal at maraming means ka to be a senator, magsisenador ka. Para paghuhulihin ka, nandun ka lang sa Senado. I think kailangan ma-realize natin yun because napapansin ko po, there is a breakdown of law and order right now. And ako ngayon, nandito ngayon sa NBI, kami ngayon sa NBI, that is what we want to promote. That we have law and order. We have to instill law and order and discipline to every Filipino right now. Then that is a big challenge to all of us, especially with the rise of social media. Director, as a lawyer that you are, tulungan niyo kaming maunawaan itong sitwasyon na po. Ang Supreme Court, hindi naglabas ng TRO. Tama po bang sabihin na then and now, walang katwiran na hindi effective o walang effectivity yung arrest warrant?
Nung hindi po naglabas ng TRO ang ating Korte Suprema, nangangahulugan lang na valid yung search warrant as we speak. Ibig sabihin kasi, hindi lang po TRO, yung status quo ante na request nila. Ano po ibig sabihin ng status quo ante? Yung babalik ka sa hindi yung present status, yung noon. Ibig sabihin, bago nagkaroon nitong presence nung arrest warrant. So as of now, there is an order from the Department of Justice to effect an arrest, absence of the TRO from the Supreme Court. So we have to effect the arrest as the law enforcement agency. So yung tumutulong sa pagtatago sa isang pugante dahil sa isang valid arrest warrant, ano po ang pwedeng parusa ron? Marami po yan, depende kung ano yung pagkatao. Meron po siyempre yung obstruction of justice dyan, tapos yung harboring mo ng criminal, ano po. So una-una dyan yung harboring obstruction of justice. If you're a government official working in the government, mas komplikado po yan because we have the Code of Professional Responsibility tsaka yung Republic Act 3019. So yan po yung mga possibility pwedeng harapin po ng mga taong tutulong po dito. That's why I encourage the public. It is the duty of every Filipino citizen na kung may nakita kayong isang pugante, the likes of Senator Bato, to report it to the law enforcement agency so that we can arrest the person that is being fugitive. Lalampas po ba ng 6 na taon ng pagkakabilanggo? Malaki po yung penalty niyan. So- Depende pa po dun sa degree, no? So, So pwede lalagpas po pong, ng 6 na taon. again, speculation. So kung mapapatunayan na talaga nag-harbor ng isang pugante ang isang senador, hindi pwedeng sabihin na sila may immunity from arrest kung ang parusa ay 6 na taon pataas. Well, that is established that any crime committed by any members of the Congress, whether it's House or Senate, if the penalty is more than 6 years, you are not covered by the immunity from arrest. So, pwede po yan. Pero yung obstruction, Ayan, so etong obstruction of justice ay pwede talagang makuha nitong si Robin Padilla dahil nga po sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Parang tinatarantado na lang naman ni Robin ng mga Pilipino dahil dun sa kanyang statement, yung sinabi niya na wala naman ikang kaso, wala naman ikang warrant of arrest. Kaya etong si Bato nakisakay lang daw. Ano, bobo ka ba, Robin Padilla? Hindi mo alam na wanted yan. Alam mo naman wanted yan. 'Di ba? Ngayon, ito po kasi ito pong mga issue na ito na kinasasangkutan nitong si Bato. Alam naman natin, talaga itinakas yan. Talagang inano yan para magbigay daan sa, kaya nagkagulo sa Senado para magbigay daan sa kalituhan, sa kumbaga parang niyanig ang Senado para makakuha ng window si Bato de la Rosa na makatakas. Ngayon po syempre etong si Melvin Matibag hindi po talaga matitibag ang prinsipyo nito at kung ano po yung nasa batas, yun talaga ang masusunod. Katulad nga niyan, yung pinag-uusapan po yung tension sa Senado noong May 13, yung gulo, yung putukan at yung sinasabing diversion habang nakatakas umano si Bato de la Rosa, hindi po umatras si Matibag sa issue. Kaya ngayon, mas lumalakas yung image niya bilang wrecking ball ng mga dating protected networks. Habang tumatagal po, mas umiinit din ang pressure tungkol kina Bato de la Rosa, Harry Roque at Gerald Bantag. Lahat yan ay may kanya-kanyang mabibigat na kaso o allegations na hinaharap. Ngayon, si Bato po, ICC-related issues. Si Roque naman sa human trafficking allegations at disbarment complaint. Ito namang si Bantag kaya Percy Lapid, murder case. Kaya marami po talagang nagtatanong ngayon, sino ang susunod? At aminin natin, malaking political shift talaga ito kumpara sa mga nakaraang taon. Kasi dati, ang tingin po ng marami kapag malapit na ang kumbaga malapit sa dating makapangyarihan, malapit kay Digong,
parang untouchable. Pero ngayon po, gustong ipakita ng gobyerno na kahit sinong tao ay pwedeng imbestigahan. At diyan lalo pong umiinit lalo ang public reaction. May mga pumapalakpak, may mga nagsasabing political persecution ito, pero kokonti lang yan. At may mga naniniwala pong accountability ito. Ang pinakamahalaga pa rin po ay ebidensya, due process at patas na pagpapatupad ng batas. Kasi kapag may selective ang hustisya, masisira rin po ang credibility ng operasyon. Pero kung pantay ang pagpapatupad dyan, mababalik ang tiwala ng tao sa sistema. At yan ngayon po ang challenge kay Director Matibag at sa NBI. Patunayan na walang kinikilingan, walang kalyado man o kalaban. Ngayon, ito po, ito makikita nyo naman dito. Itong kinukuda nitong si Mike Defensor, nagkakanda, utal-utal to dito eh. Woo! Ilan yung Galing Ay, naku, hindi ko pala to na-share. Teka. Mali, hindi ko pala to na-share. Ito. Congressman, ano po yung masasabi nyo rito sa ombudsman complaint laban dito kay Senator Rodante Marcoleta at kayo po ay nadamay din dito dahil sa pag-aabot po ninyo na umano ng donasyon sa kanya? Actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasapan dun sa kaso and natatawa lang kami kasi di namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaksyon. Pero ang mas nakakatawa dyan, alam mo, mas marami na ngayon yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong na flood control scandal na mga plunder. Nagnakaw na supposedly, sabi nila may contractors, tapos lahat. Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Pero Congressman, ano hong ibig di ba? Biglang iaano sa flood control. Ibabato sa flood control. Merong nangyayari sa flood control. May investigasyon, may mga kinakasuhan, may ginagawang pagkilos ang gobyerno patungkol dyan sa flood control. Huwag kang mag-alala dyan, Mike Defensor. Dito tayo sa illegal mong bar, resto bar na ang nakalagay Family KTV, pero yung pala bembangan pala ng mga walker dyan. Mga pawok na na chika babes, yan pala ang nangyayari diyan. Inuli ngayon ni NBI Chief Matibag dahil nga may illegal na ginagawa. At hindi po kayo hinuli diyan dahil kayo pinupolitika. Wala namang namumulitika diyan sa mga nambebembang ng mga chika babes diyan eh. Buti sana kung pupunta yung parokyano diyan. Dilawan ako, bigyan mo ako babae. Bigyan mo ako ng chika babes, bebembangin ko. Yun! Baka pinupolitika ka nga talaga nun. Pero kung pumunta dyan, may search warrant, merong court order para siyasatin ang inyong lugar at investigahan dahil nga po sa mga nangyayaring bembangan, hindi po pamumulitika yun. Talaga lang nakita kayo na meron kayong ginagawang masama at baka yan ang dahilan kaya nagbigay kayo ng 30 million kay Marco Beta. Baka yan ang dahilan Ngayon, punta na tayo naman dito
Kaya ito. Hindi dito na lang pala tayo kay kaya Marco Beta. Ito, tuloy natin dito kay Marco Beta. Eto. Sa 4 alas, nako ang ganda na usapan dito. Bilang halimbawa, nung binabanggit ko kanina, sa Senado na nasa gitna ng historic crisis. Yes. At yung napag-uusapan din natin lahat dito, dapat magkaroon din tayo ng konkretong halimbawa. Yes. May isang abogado Uy. na Senador Wigo, no? Medyo nahulog sa medyo nahulog sa balde. No? Medyo nagkamali ng hugot, Yeah. no? Inamin ba naman sa isang talk show? Yun na Dahil sobra sa yabang, inamin na siya ay nag-commit ng indirect bribery. No? Si Marco Beta yan eh. Inamin ni Marco Beta naman yan. Under Article Nakatanggap siya, inamin niya yan na meron sa kanya nagbigay ng pera para siya ay sa kanyang pangangampanya, binigyan siya ng pera. Pero sabi daw ng mga nagbigay, wag mo nang ilagay na kami nagbigay sa'yo, isikreto mo na lang. Article 211 ng Revised Penal Code. Diba? Inamin. No? Inamin. Alam ba niya yung parusa ron? Diba? Tapos hindi pa nakontento, no? Inamin dun sa TV program na yan, no? Na may series of acts receiving more than 50 million. No? Sa several people, including dun sa isang hinuli ng katabi ko rito. Hindi ako Sa Chicago. Hindi sa sa US, nadamay pa yung isa. Kapangalan. Hindi pa niya alam na hindi lang yan malversation. Hindi lang yan simpleng kaso. Plunder yan. Plunder yan. No? Yan ang problema sa hubris. No? Sabi nga ni Satanas, one of my most favorite sins. Hubris. Vanity. No? Buti na lang at may nauhulog pa rin sa ganyang klaseng mga kasalanan na inimbento ni Satanas. Sana naman ay magkaroon naman ng logical conclusion niya. Si Senator Vigo, no? Sana naman ay pulutin ka kung saan ka dapat kinakasadlakan sa presinto. Totoo naman. Tsaka self-admitted, di ba? Self-admitted. Hindi galing sa 4 alas. Linawin natin. Hindi yan plot o conspiracy. No, tumalong ka sa sarili mong bangin. Correct. So baka kailangan ibahin na yung kasabihan. Ang aso nahuhuli sa sariling bibig. Ang pag nahuhuli. Iba talaga ang nagdadulot ng lechon sa atin. Dapat tayo kumakain ng lechon dito. Di ba? Ngayon, di ba? Kita nyo, ginagawang dito si Marco Beta. Kasi nga, si Marco Beta, siya din naman mismo ang umamin na siya tumanggap po ng napakalaking halaga para sa kanyang kampanya. Tapos hindi po niya dineclare. Actually, yan po ay first time nangyari sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas, sa kasaysayan ng kampanyahan sa Pilipinas, na mismong senador ang umamin na tumanggap siya ng pera. Dahil nanalo na siya inamin niya. Tumanggap siya ng pera pero hindi niya inilagay sa kanyang sotse. Ngayon, hindi niya nilagay sa sotse. Diba? Nakinig siya doon sa nagbigay sa kanya ng pera. Doon pa lang red flag na. Binigyan ka ng malaking halagang pera. Tapos, ayaw ipalagay sa iyong statement of contribution ba yun and expenses sa statement of campaign expense ba parang gano'n sa SOTCHE hindi pinalagay. Tapos itong nagbigay ng 30M merong bembangan, may illegal na bembangan. KTV nakalagay
sa negosyo, yun pala, ito pala ay bembangan. May human trafficking na nagaganap doon. Tapos, nung nahuli ng NBI, itong lugar na ito, ang kanilang pinapalusot, ito daw ay pamumulitika. Pero inyo gumagawa sila ng illegal na aktibidades doon sa negosyo na yon. Tapos sasabihin nila nung nahuli, pinupolitika kami. Kanino ba yung negosyo? Kay Mike Defensor. Nagbigay ng 30M kay Marcubeta. Diba? Para mapapaisip ka na kagad kung ikaw si Marcubeta na noong panahon na yon ay isang kongresista. Bawal na bawal yan. Kongresista ka? Tumanggap ka ng malaking pera? Imagine niyo yun kongresista pa lang tumatanggap na. Di lalo nung naging senador. If the price is right siguro, di ba, ipagtatanggol ka ng isang Marcubeta. Kaya hindi na ako magtaka kung itong si Marcubeta ay talagang magmukhang katawa-tawa po na senador. Walang dignidad. Hindi kagalang-galang. Kahit nga murahin ko yan, murahin ko putang ina ka, Marculeta. Walang dating. Parang walang magagalit sa yung tao. Bakit? Kamura-mura. Kahit pagmumurahin ko ngayon ng ang Senado, yung mga 13 hudas na yan, marami pa kakampi sa akin para murahin yun. Dahil kamura-mura naman talaga ginagawa nila. Hindi mo masasabing mga kapita-pitagan yung mga senador na yan. Yan 13 hudas na yan. Hindi. Walang kadating-dating yung 13 hudas na yan. Kahit nga duraan mo sa mukha yung mga yan. Mukhang walang kokondena sa'yo. Bakit? Sila nga dinudungisan nila ang institusyon Yung Senado na binuo ng mga bayani, bayani na yung ibang mga senador dyan. At yung ilan, ang gagaling na senador na magpasa hanggang ngayon, kinikilala ang kanilang naging kontribusyon dyan sa Senado. Tapos makikita mo tong mga putang inang 13 hudas na senador na to, na tinatarantado ang Senado. Dati, ang hirap. Kuwari, babash mo ang Senado. Parang ang hirap siguro, mabash mo lang si Babarena. Yung mga dati, konti lang yung mababash mo dati. Pero ngayon, 13 na yung mababash mo. 13 na mga walang silbi. Hindi makabayan. Mga makasarili. Mga pro-Duterte. Naku po. Dapat dyan, minumura. Ayan, ampag. Nagkatinginan na sila. Duel na. This lechon, man. Anong future na nakikita mo, Director, sa NBI? Dahil siyempre, ang hirap talaga, no? Dumadami na ang mga kriminal, dumadami na ang mga kawatan. Anong kailangan namang tulong sa'yo ng taong bayan sa NBI? Kasi, parang kayo lang ba gagawa? Kailangan tumulong na tayo, di ba? Anong tulong na kailangan sa taong bayan? Tanong mo, Mike, kasi nakita natin ngayon, because of the social media, parang nag-iba yung standards. Yung mga mali nun, parang ginagawa ng tama. Ganun na yung nangyayari, normalize. Yung magmura, mumurahin mo yung tao, tatakutin mo yung tao, parang okay lang. Yes. Kasi yun yung ginagawa ng mga leader na nakikita. Tama. So ang gusto ko sana mangyari, ibalik natin yung law and order talaga, yung disiplina. Correct. And I will be exactly 100 days in June 3. Yan. Gusto ko lang sabihin na kami sa NBI, nung mula dumating ako, we have 250 plus successful operation leading to arrest and prosecution ng mga kriminal. So ang gusto namin is we improve our services by modernizing, lalo na yung mga crimes committed sa social media natin. Absolutely. So wala tayong tools to do it. We want the help
ng Senado Yan. at ng Kongreso. Legislation. Hindi lang look at talking about the budget, but the legislation na kailangan magkaroon dito ng standards kung paano to ginagawa. Agree. A lot of crimes now is being done in the comfort of their house, Correct. in the comfort of their houses, of their offices, hindi na yung sa kalye lang. Oo. Noong nakaraan, marami sa kalye, kaya magsisi tayo. Pero ngayon, marami ng krimen at just, Sophisticated na. ibang klase na. Iba yung standard. Meron mga public officials, gano'n na lang manakot, magmura. Magsalita sa Pangulo, sa mga liderato. Hindi siguro dapat gano'n. So, probably, napunta ako rito, I find my mission to promote law and order and to instill yung discipline na tayo kikilos, hindi base sa political preference natin, hindi base sa ating emosyon, hindi base sa ating nararamdaman o hindi base sa relasyon, kundi base sa factual na nangyayari na ayon sa batas at proseso na itinakda ng mandato ng Sana sample nyo na yung bugris. meron na kami, Sec, may padala na po. Yari yun, no? Tsaka yung ngongo. May kaso na po yun. May kaso na. Kahapon ko, under investigation naman, yung may vice mayor kami. Yung vice mayor. May ano yan, ha? Marami po. May kaso na yon yung ngongo. Tapos yung vice mayor. Yung vice mayor na yun, grabe yun. Walang ano. Grabe magsalita yun. Akala mo talaga kung sino. Akala mo talaga kung sino nga matindi manawagan. May ano yan, may kaso na yan, inciting to sedition. Parang ogag kasi yan kung magsalita, akala mo napakatapang. Eto. Matibag! Parang si Raulo, no? Takot ba kayo kay Matibag? Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot. Takot ata kayong makasuhan eh. Oh! Iparinig nyo ito sa NBI sa Manila, ha? Takot ba kayo kay Matibag? Isa pa. Takot ba kayo kay Matibag? Takot ba kayo kay BBM? Huwag kayong matakot mga kapatid. Ako si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! Oh, God. At kami doon sa Northern Luzon ay hindi natatakot! Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition! Inciting to rebellion! Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niyo yan? Alright? Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot pa kayo! Natatakot pa kayo! Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko Matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede niyong sabihin, I love you. Or pwede niyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, ha? Hindi yon inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Alright. Isa pa. Lakasan ninyo, ha? Matibag! Sila lang nagkagagawan dyan eh. Eto talaga, dapat talaga yung kasuhan. J8. Machamochi, hello! Ate May Noble, hello po. Yes, nakakaya po ugali ng ng abogado yan. Diyos ko.
Pang comedy bar talaga ang datingan. Daig pa ang adik, Ate May Noble, ha? Ate Cynthia. Diyos ko, paano naging ano to? Paano naging abogado to? Nakakahiya po. Nakakahiya na meron pong ganitong abogado dito sa Pilipinas na ang ano po, ang ginagawa ay puro rebellion at pagmamaktol. Puro pagwawala. Naku. Sa mga taga Reyna Mercedes, diyan po sa Isabela, naku, mag-isip-isip po kayo. Gagawin niyo pa ba ulit tong Gagawin niyo pa ba ulit itong Vice Mayor sa darating na 2028 election? Diyos ko po. Maawa po kayo sa bayan niyo. Receiving complaints, 70 to 100 complaints every day. Grabe mo All pala related. Grabe ang mga yan, no? Grounded on basic human decency. So hindi matitibag ang NBI under matibag. Palalakasin po natin lalo. Palalakasin. And, Para PR, with your Sorry, lumabas. Sorry,